Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina meron tayong mga shorts at reels about sa enhanced habagat na topic. Ito yung long format natin para doon. So, mas in-depth yung pagtalakay natin dito at mas may explain natin ng maigi. At marami na din ako narinig na kapag meron tayong El Nino o marami tayong mga comments na kala ko ba El Nino, bakit maulan? So kapag nagkakaroon po tayo ng El Nino, usually kapag nagsisimula pa nga yan ng kalagitnaan ng taon, hindi naman po natitigil o hindi po nakakancel yung panahon ng habagat at panahon ng tag-ulan. Meron pa rin po tayong mararanasang mga pag-ulan dulot ng ating habagat kahit meron po tayong El Nino. Nare-relate kasi natin yung El Nino agad sa drought o tagtuyot. Usually, kapag meron tayong El Nino, mas tagtuyot talaga o mas drought or mas dry yung ating panahon. Usually naman po yan. Pero sa panahon pa po yan ng tag-init. Kapag meron po tayong habagat, usually kapag meron tayong El Nino din, is nagkakaroon nga tayo ng tinatawag na enhanced habagat. So mas magiging malakas pa yung ating habagat kapag nagkakaroon tayo ng setup ng El Nino. Yan po ay klima, so pangkalahatan po yan. So sa malaking bahagi po yan ng taon natin. Kaya kapag meron tayong El Nino, maulan pa rin po, lalong-lalo na sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila dahil sa ating tinatawag na enhanced habagat. So bakit nga tayo nagkakaroon ng enhanced habagat? Ang El Nino po ay abnormal na pag-init ng karagatan. Dito po sa kalagitnaan ng Pasipiko. Dito po sa specifically Nino 3.4 region. So nagkakaroon po tayo ng imbalance ng temperatura at ng hangin. Kapag mas mainit po yung ating karagatan dito, mas marami po tayong pag-ulan dito sa general area na po yan. Kung saan, para mapantay po yan, nababawasan naman po yung ating mga pag-ulan dito, malapit sa ating bansa. So, yung ating mga pag-ulan concentrated po dito sa gitna na ito, nababawasan din yung ating trade winds, nagkakaroon tayo ng relatively mababang pressure dito, at dito naman sa atin, meron tayong relatively mas mataas na pressure, yung araw na pababa. So, less po yung pagbuo ng ating kaulapan kapag meron tayong El Nino dahil napupunta po dito lahat sa kalagitnaan ng Pasipiko. Pero again, yung tagtuyot at drought na epekto ng El Nino ay mas nararamdaman pa po natin sa panahon ng tag-init. Yung areas po dito sa western section ng ating bansa ay kadalasang mas maulan pa dahil sa enhanced habagat na pinapalakas ng mga bagyo na dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga bagyo dyan, kaya dumadami po yung mga bagyo dyan dahil nga, unang-una, mas mainit po yung karagatan dito sa gitnang Pasipiko. So, yung ating mga bagyo, mas malayo po yan nagsisimula. So, dahil mas malayo, mas nakakabuelo po yan. Although nababawasan yung bilang ng mga bagyong pumapasok sa loob ng ating par at yung tumatama sa ating landmass, mas lumalakas naman po yung ating mga bagyo. Dahil nakakabuelo po yan, dahil nga dito nagsisimula yan. So, in turn, yan po ay kumikilos, papalapit sa ating bansa. Hindi po yan or mas madalang na po yung umabot sa ating mga landmass o kalupaan, pero yan naman po ay nagre-recurve papunta dito sa area ng Japan. So narito po yung ating mga average tracks o kadalasang dinadaanan ng bagyo kapag meron tayong El Nino years. Pinapakita dito na kadalasan nga is malayo po itong nagsisimula sa ating bansa. Dahil po mas malayo, mas lumalakas po yan. Pero in turn, yan naman po ay mas maagang nagre-recurve o umakyat lamang papunta dito sa areas po ng southern portion ng Japan. Mas madalang po yung nagla-landfall. Pero hindi po imposible may mga tumatama pa rin po or may mga magla-landfall pa rin na bagyo sa atin. Pero again, nababawasan po yung bilang ng nagla-landfall at nababawasan din po yung pumapasok ng bagyo sa loob ng ating par. Dito po yan kadalasan dumadaan. Pero ang common knowledge naman po dyan is kapag nandito yung bagyo sa northeastern portion ng ating bansa, dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, kahit hindi po yan nagla-landfall is humihila po o nagpapalakas po yan ng ating habagat. At dahil nga mas malalakas yung ating mga bagyong dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, mas malakas din po yung paghila niyan o pag-enhance sa ating habagat o yung ating tinatawag na southwest monsoon. So mas madami po yung ating mga enhanced habagat episodes ngayong meron tayong El Nino. At yan po ay magdudulot ng mas maraming pag-ulan, particularly sa western section ng ating bansa o yung mga areas na nakaharap sa may West Philippine Sea, kasama po dyan ang Metro Manila. So, posible po yung ating enhanced habagat na dulot po ng epekto ng posibleng pagkakaroon natin ng El Nino sa kalagitnaan ng taon. At kung mapapansin nyo, dumadalas na rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms o yung ating mga pag-ulan, lalong-lalo na tuwing hapon at gabi.
At mas mapadalas pa po yan sa mga susunod na araw hanggang sa huling bahagi ng Mayo, hanggang pumasok na po ang panahon ng habagat o yung ang ating southwest monsoon na tinatawag. Sa katunayan, sa susunod na linggo, magkakaroon na po tayo ng southwesterly component ng hangin. So tatawagin muna yan ng Pag-asa na southwesterly wind flow, o yan po yung ating baby habagat o mahinang habagat o yung ating pasimulang habagat. Pero in turn, yung daladalang pong hangin yan is warm at moist na kung saan yan po ay magdudulot po ng mas mataas na tsansa na ng mga pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Kadalasan po yan tuwing hapon at gabi. Again, dito po yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. So yung pagsisimula ng ating habagat, depende po yan sa criteria ng Pag-asa or if masatisfy na yung criteria ng Pag-asa. Pero sa ngayon, mag-ready na po tayo dahil mas mapapadalas pa po yung ating mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. At magpapatuloy pa nga po yan hanggang sa pumasok na o magsimula na yung ating panahon ng habagat o southwest monsoon. So bagamat meron tayong inaasahan, posibleng onset o pagsisimula ng habagat sa kalagitnaan ng taon, hindi lang po drought o tagtuyot ang epekto niyan. Magiging maulan pa rin po sa panahon ng tag-ulan at habagat. Sa katunayan, posible nga yung tinatawag nating enhanced habagat o mas magiging marami yung ating habagat episode dahil dahil sa epekto ng El Nino. Yung tagtuyot o drought na epekto ng El Nino ay mas mararamdaman pa natin sa susunod na tag-init, sa susunod na taon. So dalawa po ang paghahandaan natin na posibleng epekto ng El Nino. Ang mas maulan panahon dulot ng ating habagat o dulot ng ating enhanced habagat sa unang bahagi ng El Nino at yung tag-init o yung ating drought o tagtuyot sa huling bahagi naman ng El Nino. Yan po ay sa susunod na taon na. At yan muna, pagtalakay natin sa mga posibleng epekto nitong paparating na El Nino ngayong taon. Balikan natin yan sa susunod. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.